Magandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay catastrophe. Ang salitang catastrophe ay galing sa dalawang katagang Grego, yung kata, ibig sabihin down, and stropein, meaning turning. So catastrophe is turning down or pababa or pabagsak. No? Kung may kalamidad, may sakuna, sinasabi nating catastrophe kasi bagsak lahat. No? Lahat ng itinayo ay bagsak at ang mundo ngayon ay papunta na patungo na sa ganyang pagbagsak, no? Conflict multiplied, diplomacy collapses, nuclear arsenal grows. As of now kasi there are 28 conflicts, 28, 28 raging over 6 continents, no? Sa South and North America, siyempre sa Latin America, sa South. Ang problema din sa drugs dyan sa North America, Venezuela, no? Africa, no? Europe, Ukraine, Middle East, Iran, Iraq, and Asia. Dito ngayon yung Taiwan, saka China, dito rin sa Pilipinas, yung insurgency, saka sa secessionist movement. With this 28 conflict raging around the world right now, the world is in its tipping point. No? If war breaks out, countless innocent women, children, and elderly people will die. The destruction will be greater than what was witnessed in the previous two world war. Kasi may mga nuclear weapon na ngayon eh. Noon, atomic bomb, nagsak sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. No? Wala nang dialogue ngayon. It's diplomacy based on force. No? Um, Sabi nga ni Dalai Lama, most of us have been conditioned to see war as exciting or glamorous. Papanood natin sa mga movie, Rambo, na Arnold Schwarzenegger, no? Gala natin exciting. But war is neither glamorous nor attractive. It is monstrous in its very nature, its tragedy and suffering. And as of now, there are 12,000 nuclear warheads in the world. 9 countries possess them: Russia, America, Israel, China, France, Great Britain, Pakistan, India, and North Korea. Sinabi nga ni Colonel McGregor, how many nuclear weapons do you really need? Sabi niya, actually, only one. Kasi pag pinalipad mo yung nuclear weapon mo, siguradong gaganti din yung target mo, uulanin ka rin. Wala na, isang putok lang, isang sabog lang, wala na, no? And if there's a nuclear war, we will not only be destroying the world today, but we will also be leaving behind a lasting trail of destruction and misery for our future generation. Kasi yung nuclear fallout saka yung radioactive uh, element, no? It would last for hundreds of years. Ang mga tubig, toxic. Ang mga lupa, toxic. Hindi pwede magtanim, walang tutubong pagkain, magkaroon pang ng nuclear winter. Hence, we must pursue and reflect on the consequences of our action. Ano, pag nagka-nuclear war, talagang matindi to. The war in Ukraine and the genocide in Gaza continues. Nuclear threats are escalating. Sabi nga nila, the United States has threatened 7 countries just this year and has abducted the leader of Venezuela. Now it has its sights set on Greenland, threatens strikes on Iran, and continues to support Israel wars of aggression and expansionism. Sabi nga ni Colonel McGregor, yung 12 days war between Israel and Iran, exhausted the stockpile, the armament of Israel. Kunti na lang. Pag naubusan sila, sabi niya, sigurado, they will resort to nuclear weapon. Nagbabala din yung North Korea, no? Yung Pakistan na pag gumamit ng Israel ng nuclear weapon sa Iran, titirahin din sila ng nuclear weapon at napakaliit na bansa itong Israel, no? Now it has set its strike on Greenland, no? Itong si Trump. Alam nyo,
sa pag-aaral ko ng kasaysayan, ako'y namangha kung paano isang tao lamang ay mapapalitan ang direksyon ng kasaysayan, ang direksyon ng mundo. Julius Caesar, Alexander the Great, Jesus of Nazareth, Genghis Khan, Attila the Hun, ngayon si Donald Trump na nagwawala. Talagang klarong-klaro na wala na siya sa matinong kaisipan. Bakit hindi siya ma-impeach ng Senate sa Congress? Siyempre, they're also profiting from all this warmongering kasi mga Israeli sponsor nila yung mga military-industrial complex. Ganon din ang mga cabinet secretary. Bakit hindi nila in-invoke yung 25th Amendment, meaning the president is no longer able or capable to rule. So, kailangan tanggalin na siya. Hindi rin kasi yumayaman din sila, korupsyon. No? At sa pagwawala nito ni Trump, sigurado marami siyang tanggayin pababa na mga bansa. No? Kaya catastrophe, pabagsak talaga ang mundo. Samantala itong China, lalo na dito sa Pilipinas yan, may bagong ambasador, gusto ng reconciliation, progress, cooperation. Ito namang si Tonto Tariela at saka yung CIA handler na sa Raymond Powell, kung ano naman, gawa ng sabotage, no? Lalo na yung recent na diplomatic snafu ni Tariela, ang layo naman ng mga sagot nila, no? Talagang sinasabotahe na kailangan talaga patience. Diyan lang ako believe sa Russia at saka sa China because so far, they have been very, very patient in dealing with the West. Pero sa Europe, umiiba yung equation eh. Dahil sa threat ni Trump sa Greenland, yung NATO, gusto na makipag-usap sa Russia. At saka nakita nilang mas delikado pala ang United States kaysa sa Russia because for several decades, right, mga kaibigan ko doon sa Europe, kinalikihan nila yung Russophobia, fear of Russia. The Russians are coming, the Russians are invading. Pero lumalabas ngayon, the Americans are coming, the Americans are invading. So, may nakikita pa rin ako mga signs of hope sa tipping point na ito, no? Yung patience ng Russia at saka ng China. Pero hanggang saan? Ha? Sabi nga ni Jeffrey Sachs, Putin's patience has its limits. Xi Jinping's patience has its limits. Hanggang kailan? Kaya tayo, anong magagawa natin? Well, uh, ewan ko. Di naman ako naniniwala sa panalangin. No? Kasi mas naniniwala ako sa action. Maybe not prayer na maingay, pero meditating, sending good thoughts to the world, no? To the leaders. And syempre, forum, pag-usapan, no? Para malaman natin, lumawak yung kaalaman ng mga kababayan natin sa mga nangyayari ngayon kasi marami sa mga kababayan natin sinasamba pa rin ng mga Amerikano, no? Pero ewan ko, malay mo kasi sabi ko nga, isang tao maaring magbago ang landas ng kasaysayan. Darating siguro at darating yan. Tulad ng ginawa ni Colonel Audi Munga, mag-isa na lang naman siya. Nag-withdraw ng support. Pero ngayon, narinig ko, it's snowballing. Marami nang nag-uusap-usap. So, abangan natin itong linggong ito kung ano ang mga developments.